Magandang hapon Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook at YouTube, sa nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Ito po ang mainit na balita for today's talk. Pinag-uusapan ngayon ang magkasalungat na pahayag ni John Estrada at Priscilla May Reles tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Kagabi, John released a statement via Instagram that Priscilla and him mutually agreed to take a break for quite some time. John also denied na may relasyon sila ng babaeng nagngangalang Miss Lily Holman. Makalipas ang ilang oras, naglabas naman ang pahayag si Priscilla at kinontra niya ang sinabi ni John. Ayon kay Priscilla, I quote, "There was never any mutual agreement regarding our separation. We were married when I left the Philippines, and we remain married as of this time." Bagamat sumang-ayon si Priscilla sa sinabi ni John na there is more to the story, sabi niya hindi pa raw ito ang tamang panahon para i-share niya ang mga detalye. Kasalukuyan pong nasa Brazil si Priscilla kasama ang kanilang anak ni John. She's meeting with a lawyer but she assured everyone that she is okay. Last May, nakausap po natin si Priscilla dito sa ating programa, Fast Talk with Boy Abunda. In that particular interview, sabi niya na after the rough patch na pinagdaanan nila last year, she already reached her limit. Sabi niya, nagkaayos sila ni John. She said, he promised to do his best. Pero alam daw ni John that whatever happens from that point on, it's all on him. In her words, and I quote, "You either go my way or there is no way," end of quote. Ang aking reaksyon, ako'y nagdadasal na sana'y maayos ang kaguluhang ito, no matter how confusing sometimes what we are reading. But I pray na sana'y ang dulo nito ay mapag-usapan, maayos dahil may mga anak na involved. I am not happy because of what had happened to Priscilla and John. But we will stop there. Dahil ito lamang ang ating alam. I'd like to share this attitude towards reacting to news. I don't want to pretend I know a lot. I don't want to pretend na alam ko ang detalye ng kanilang pinagdadaanan. I don't want to pretend I know the details of the relationships. May mga bagay that will remain private and personal to the both of them. But I continue to pray to God na sana'y maayos ang kwentong ito. Maraming salamat po. Isang napakalaking karangalan po ang maging bisita ngayong hapon. Ang isa sa pinakarespetadong, this is one of the most respected people in the entertainment industry. Naitay Kapuso, please welcome the one and the only, Leo Martinez. Congressman, magandang hapon po at maraming salamat sa iyo, Boy. Sa iyong pagdalaw dito sa aming munting programa. Ang aking unang balita ay paghihiwalay ni John po at saka ni Priscilla. Aba. Congressman, kayo ho ba ay may masasabi? Ay, hindi ako sanay sa mga gayang hiwalayan. Hindi po kayo sanay? Wala akong mga experience sa mga pambababaeng gayaan. Oh. Gaway strict ang parents ko. Ay, ang sabi nga ng parents ko limitado ang pambababae ko. 18 to 23 years old lang ang pwede sa akin. Congressman? Kanya limitado. Limitado. Kanya wala akong masasabi sa gayang mga hindi ho kayo makarelate kasi hindi yung age bracket ay limitado. Ang layo. Kayo ho ba'y Congressman hindi nakukonsensya dahil sa inyong pinagsasasabi ngayon? Abay, may konsensya ba naman ang Congressman? Tama ho kayo dyan. Please make yourself comfortable. Okay. Welcome to the program, Leo. Maraming salamat. Salamat. We look... Tagal na tayo hindi nagkikita. Alam ko. Masarap nakikita yung mga kaibigan. Ito yung ating klase ng pagiging magkaibigan. Hindi man nakikita ng madalas, pero nariyan. It's a certain kind of presence. Like your wife, Gina, I hope you're watching, Gina. My love for your wife and kids. Maraming salamat. Pero dito tayo, umpisa natin. Bago natin pag-usapan si Congressman Manhik Manaog, okay. ay
napakaganda ng inyong advokasya. Itong doon po sa amin, aking pinagmamalaki ko. Oo. Talk about it, very briefly. Briefly, ang mission and vision talaga nitong ipinagmamalaki ko campaign namin, yung doon po sa amin, ay mapalitan yung culture of negativity sa social media into something positive. Kasi sobra na tayong toxic ang social media natin. Inimbento naman yan para tayo magkasama-sama, hindi yung magkakagalit. So, anyway, pag ginawa natin positive yan, through something na ang pag-usapan natin yung pinagmamalaki natin, para hindi tayo yung diferensya ang pinag-uusapan. Kailangan, ang dami natin pagmamalaki. Sana, yun yung mag-dominate sa social media. So how is it going to be done? Halimbawa, ako'y taga Borongan Eastern Samar. Ayan, okay. So ang aking ipinagmamalaki ay ang aking bayan, napakasarap ng aming lechon. Correct, Oo, correct. halimbawa, Pero, yun. Ayun ang tuturuan kitang mag-visualize niyan. Gumawa ka ng video. Ayun. Kasi, Gamit, camera, telepono. Cellphone. Ang unang workshop paano gumawa ng simple video gamit ang aking cellphone. Ang nagturo niyan sa amin, si Raymond Red, ang kinukuha ko. Oh, ganda. Para nakakaintindi na we want to democratize filmmaking. Ang ganda. Para gamitin natin yan para isulong ang ating creative industry. Kasi ang palagay ko ngayon, content materials ang kailangan natin. Naku, madalas naririnig natin yan, yung mga content, di ba? Ito nga ang perfect content material. Yung mga ipinagmamalaki natin dito sa ating bayan, yun ang ilagay natin sa ating cellphone, sa ating social media. So naiintindihan ko ito. Halimbawa, ako'y taga Borongan Eastern Samar. Ako'y may Facebook. At ako'y magiging bahagi nitong iyong advokasya na napakaganda, no? Yung doon po sa amin, pinagmamalaki ko ang aming lechon, ang Hamurawon. May tinatawag ko kaming sa gitna ng aming bayan ay meron napakagandang lugar. So tuturuan ako, halimbawa, ng dakilang direktor na si Raymond Red, kung paano gumawa ng video na aking gagamitin sa aking Facebook. Oo, gagawa ka ng... We've done it already with in Batangas province at saka sa Cainta at saka dyan sa Marikina. Matagumpay naman. Oo, makikita mo yung mga resulta ng mga ginawa nila. Nagturo nga kami muna ng workshop ng paggawa ng 2 to 3 minute video lang naman sabi namin kasi ang pagtuturo ng ganyan, parating nagtuturo, paano ka ba natutong sumulat, hindi ba word? Right. Gagamit ka ng salita. Ay dito, word equals shot. Okay. So, ganun. Ang pagdudugtong-dugtugin mo ay shot para makagawa ng sentence ng isang So, ganun lang. Pero Leo, ang napakaganda dito sa iyong proyektong ito, sa programang ito, at sana'y suportahan po ito hindi lamang ng sambayanan, pero ng gobyerno. Oo. Pag-usapan natin ito dahil you are not only democratizing filmmaking, Correct. but may binabago ka doon sa pagkukwento. So tama, instead na away at bashing at negatibo ang ikinikwento, ay yung mga ipinagmamalaki natin sa ating mga lugar ang ating ikukwento. And you end up using, you're proud of what you are, of our galing Right. and dangal. Tama. What is good, what is beautiful, what is noble in our country. Ganda naman. Yun yung... one time, pag-usapan pa natin ito, pero suportahan po natin. Doon sa mga kaibigan natin na gusto pa malaman ang mga detalye nito, meron ba kayong platform na pwedeng puntahan, Leo? Oo, right na, binibuild pa namin yung mga, yung doon po sa amin page. At Okay. saka, i-present ko na ito sa DTI, who's in charge of the creative industry Okay, development. alright. So, Okay. Ang tabayanan ho natin yan, yun pag natin. medyo nabasa ho natin, ito na ho yung ating pinag-uusapan. I wanna go to your being a mentor because, you're an actor, you're a director, and you're one of the best. I mean, you came from the theater, and totoo po yung aking sinabi, isa sa pinaka-iginagalang ho natin sa industriya. You mentor actors. Yes. And you basically teach the Eric Morris method. My title is No Acting, Please. Anong ibig, talaga I've always wanted to know that. Ano ang ibig sabihin yan by, halimbawa, example, ako Okay. Leo, gusto ko maging artista. Okay. Ngayon, direct,
Paano ba itong no acting, please? Okay. Okay. Ang no acting please, ang unang-unang sasabihin sa iyo, acting is not thinking, it is feeling. Acting is not thinking. It is feeling. It is feeling. Okay. Okay. So therefore, walang tama, walang mali. Kung ano lang nararamdaman mo. Okay. So halimbawa, direct, bigyan mo ako ng eksena na ako lamang at gagawin ko. Okay. Kung my bunny lies over the ocean, yun ang line mo. Ano My po? bunny lies over the ocean. My bunny lies over over the the ocean. Okay. It lies Ngayon, over the ocean. ang- Tagalog sana, direct. ah, Halimbawa, isang araw, nagpunta ako sa palengke okay, isang araw nagpunta ako sa palengke. Okay. para kausapin ang isang tao. Isang araw ako nagpunta sa palengke para kausapin ang isang tao. Okay, so yun yung line, Opo. yun ang line mo. Okay. Ngayon, ang gusto kong, sino ba itong, anong feeling ang gusto mo? Doon sa, Excited. excited. Anong mga events o mga pangyayari na makaka-excite sa iyo? Ay, pag ako'y pupunta dito sa aking palabas at tuwang-tuwa ako. Yan ang Okay, naalala ko. sabihin mo yung line mo ngayon. Isang araw ako'y nagpunta sa palengke para kausapin ang isang tao. O yun. Ganon? O yun. Ay, ganon. Feeling. Hindi yung objective, mga natutunan natin noon. Ang objective, utak ang gagamitin mo. Okay, Ang mahirap yun, paikot pa yun. Ito, pakiramdam. Ako'y pupunta po sa palengke. So, depende doon sa aking... Gusto mo na may malungkot? Ay sinong tao ang gusto mo, ang nawala na dito, ang malulungkot ka? Pumanaw ang aking ina noong Okay, 2019. so ngayon, Ako'y pupunta po sa palengke para kausapin ang isang tao. Ay, oo, ganun pala yun. siyempre, Oo, alalahanin mo lamang. Wala kang pag-iaralang objective. Ako'y naluha naman doon. Isinali ko pa ang nanay. Of course, because acting is personal. It is. Of It's course. very, So, very personal. It depends on what you feel. And if you... Ang exercise ng actor is you just express everything that you feel. Oh my God, and I'm you learning. and then you become healthier because unexpressed feelings are toxins in your body. So you have to express actually everything. released. That's what I think. Ganda. That's one of the factors. I learned a lot. Pero Leo, we'll do fast talk. We'll do fast talk the Eric Morris way. Okay. Fast talk ito. And we have 2 Okay. minutes to do this, and our time begins now. Leo, good looks or sex appeal? Sex appeal. Actor, director. Actor. Drama, comedy. Comedy. Theater, TV. TV. TV, movies. TV. Pumanhik, manaog. Maganda. Manila, Batangas. Ay, napakasarap. Best actor, best dad. Don't care. Greatest achievement as an actor. Don't care. Apple pie o Mongolian barbecue? Mongolian barbecue. Artistang galing na galing ka. Monty Clift. Komedyanteng tawang-tawa ka. Robin Williams. Feeling or thinking? Oh, feeling. Leo sa labas o Leo sa loob? Miskisaan. Unang ginagawa pagising sa umaga. Abay, nagdadasal. Huling ginagawa bago matulog sa gabi. Nagdadasal din. Kung isa kang uri ng sasakyan, ano ka? Abay, di siguro i-pick up. 1 to 10, rate yourself as an actor. 8.5. 1 to 10 as a lover. 8. 1 to 10 as a husband. 9. As a father, 1 to 10. 9.5. 10. 1 to 10, rate the entertainment industry today. 7. Lights on or lights off? Off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Ay, miski ano. Bilang congressman Manhik Manaog, mensahe mo kay Leo Martinez. Aba, ikaw yung wag kang magpadalas-dalas ng iyong pag-uusap. Gawin, ako na ang magsasabi noon. Yung mga controversy, ay, sa akin mo na pasabi. Wag ka nang ma-involve sa gayon. Leo, ikay makinig.
Paano ba nag-umpisa itong Congressman Manhik Manaog? I'm really interested. And then, nalaman din ho natin that Leo used to do voicing and to dub. And I also want to know, is this a myth or is this real? Na pag may sense of humor, malakas ang sex appeal. Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Back on the show, dahil tayo kapuso, the untold story of Jillian sa My Mother, My Story. Ngayong Sunday na po yan, July 21, alas 2 ng hapon. And don't miss the comedy primetime weekend block. Ibig sabihin ho nito, Pepito Manaloto, Running Man Philippines, and Bubble Gang. Maraming salamat. There was a time that you used to do voicing and you even dubbed, I think, di ba? Oh, yeah. Nung nagsimula ako sa showbiz, sa pelikula, dubber ako, kinuha akong dubber. Ang dinadub ko, yung ginagawang English ba noon ng mga pelikula natin na ipinapalabas sa Okinawa, sa Hawaii. Okay. So ako ang boses lagi ni Joseph Estrada. Pag English. Wow. Lahat ng mga English ni ako yun. Ito naman, ang nais ko lamang po sabihin ngayon sa mga bata, sabi ko nga kay Leo off-cam, napaka-impressive is a weak word, no? Magnificent ang body of work niyo po sa teatro. Napakaganda. You know, I was reading your materials last night. Sabi ko, ginawa pala talaga ni Leo lahat ito. Oo. Equus, Caligula, all the big theatrical roles. But, you know, I'm just so happy. That's why I meant it when I said, I am honored to be in your presence. Pero pag-usapan natin yung mabilisan lang, 2 minutes daw, yung Congressman Manhik Manaog, paano nabuhay yun? 1989, wala kaming makuhang ma-interview yung congressman. Sabi ni Mr. Shuli, ni Jun Urbano, sabi niya, ikaw na lang. Sabi ko, sige, mag-i-invent ako ng karakter. Pero gusto ko, puntong Batanggenyo ang gagamitin ko. Sige. So, pinag-aralan ko si Nani Perez, na congressman noon, at saka si Bono Adasa. Yung combination ni Bono, yun yung Congressman Manhik na ang ano naman, yung ano niya, kala mo know it all pero bobo naman. Ang galing niya ng magano pero bobo naman. Okay, so that's how it was born. Yeah. Okay. Pag sinasabi lang, you know, you talk to women, you talk to men, you always hear this line, you know, sex appeal is about sense of humor. Totoo yun? Hindi ko alam. Pero hindi naman ako babae. but even men, they would say, I like funny women. I like, she makes me laugh. Not me. I don't like funny women. Talaga, you don't like funny women. I mean, okay, but You like them strong. maybe. No, you know why? Because we're talking about your wife, Gina, for example. Our friend, Cherie. Oh. Di ba? Yeah. How was your relationship before our friend Cherie passed on? Before, I'm close na close Maganda. kami. Even Gina and Sherry are close. Are good friends. Very, I'll show you a picture silang dalawang. There. Ayan. Ganda, oo. Happy life, Yeah, di ba? at saka yung mga anak ko, they grew up, magkakapatid sila. Every time you're asked in interviews kung ilang anak mo, sinasabi mo lagi ang 213. 213. Oo. Dalawa sa una, isa kay Sherry. Ganun lang ho kasimple. Ganun kasi. Pero hindi kita... Kasi makasalanan na nga ako. Ayoko nang dagdagan yun, maging hipokrito pa. Tama. Ayaw ni Congressman. Although naiintindihan niya ni Congressman. Okay, huli na lamang, Leo. Mabilisan, ano ang pagkakaiba ng pag-arte sa entablado, sa telebisyon, sa pelikula, at ngayon sa SOCMED? Well, walang diferensya sa artista. Kailangan ma-distinguish mo kung saan ka umaarte. Anong platform? Oo, kung sa teatro, iba ang gagamitin mong kaysa doon sa pelikula. Sa teatro, kailangan may tension. So, ang exercise doon, mga tension exercise. But sa pelikula at saka sa TV, relax. No, give it a line. Like for example, Mahal Kita. In theater, how would you say that?
kailangan i-position mo muna yung Oo, mo, kung nandyan yung proscenium. Kasi proscenium yan eh. Okay. Yun ang pagkakaiba. Walang proscenium pag magkausap Right. tayo ang siya ang a-adjust doon para makuha Ayun, niya ako. mahal kita. So, iba-iba. Depende kung nasaan ka. At saka yung ang teatro, may karga. Kasi may karga eh. Hindi naman, larger than life yun eh. Alright. Ito, life itself. Tama. Leo, maraming salamat. Okay. Thank you. The one and the only Leo Martinez. Sana meron pang panahon na mahaba. Pero ganun na talaga ang life. Di ba? Oo. Congressman, maraming salamat. Maraming salamat. Pakikumusta kay Leo. Maraming salamat po, Naitay Kapusa, sa inyong pagpapatuloy ho sa amin, sa inyong mga tahanan araw-araw. Be kind. Make your nanay and tatay proud and say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless. Chris Jasler, salamat.